Alright. So, once again, good morning po sa ating lahat. I would like to introduce our speaker for today. Ayan, so yellow na yellow po si ma'am today. Parang topic lang din po natin, mais na Kulay po mais. to. Cool. Ayan po. So, I would like to introduce our speaker. So, she is an associate professor at the Institute of Human Nutrition and Food, College of Human Ecology, in University of the Philippines, Los Baños. So, her field po, she started in August 2006 and was also a former assistant store manager in Jollibee from 1996 to 2006. So she finished her undergrad studies, Bachelor of Science in Nutrition at UP Los Baños in 1992. She also finished her Master of Science in Applied Nutrition sa UPLB din in 2011. And of course, her PhD in Human Nutrition din po sa UP Los Baños in 2018. So I would like you to welcome po our speaker, Dr. Clarissa B. Juanico. Good morning po, ma'am. Hello po. Good morning po. Good morning po Ayan. sa ating lahat. Ayan. Sinabayan po tayo ni ma'am sa kanyang pagka-yellow today. From yung puto nila. Tamang-tama po sa ating background. Okay Sige po. po. Ma'am, start ko na po ang Opo, lecture. kung ready na po, whenever you're ready po. Okay po. Kita na po ang aking first screen. Yes po, okay na po siya, ma'am. Okay Yung po. start Ito na po ay Salamat po. okay po. So, good morning po sa ating lahat. Good morning po sa ating mga friends, mga viewers, mga guests na nandito po sa ating webinar series po ng DA Bar. So ako po si Clarissa Juanico, isang faculty po from the Institute of Human Nutrition and Food. Isa pong nutritionist dietitian. So nagpapasalamat po ako sa organizers po na na-invite kami ngayon dito para po i-share yung ilan sa mga highlights po ng naging project namin. Ano? So on behalf of the project team po ay nagpapasalamat kami sa DA Bar para sa pagkakataon na mag-present po ng results na ito. So, mabilis lang ang presentation. Sana po after ng session today, ang simpleng mais ay masabi nating maisarap na, mais, sustansya pa. No? So, to give us the context no, kung saan po nagsimula ang project na ito. So, pwede po sigurong ma-request na ma-play po ang ating first video. Corn is not only a starchy food but also a good source of various essential nutrients, dietary fiber, and antioxidants. However, only 21% of the total corn production is used for human food consumption, and the usual method of corn preparation, such as boiling, does not maximize its nutritional benefits. In 2019, the Department of Agriculture Bureau of Agricultural Research funded this project entitled Development of Nixtamalized Philippine Corn for Food, Health, and Nutrition, which aimed to improve the nutritional quality of two locally available corn through nixtamalization: the IPD Bar 6 and Lagkitan corn. The project team is headed by Dr. Clarissa B. Juanico, Assistant Professor Arvin Paul P. Tuanyo, and Dr. Lizelle M. Atienza. The goal of Study 1 was to determine the nutritional and functional properties of nixtamalized corn varieties through nutritional profile and in vitro mineral availability analysis, aflatoxin assays, and cooking optimization. Study 2 developed high-value food products and recipes utilizing nixtamalized corn varieties through recipe trials. The project was able to develop 3 high-value and commonly consumed food products, 2 rice nixtamalized corn grits blends, and 13 household recipes standardized containing nixtamalized corn flour. Lastly, Study 3 determined the in vitro lipid-lowering potentials of nixtamalized corn varieties, using pancreatic lipase and cholesterol micellar solubility. Results showed that nixtamalized corn and corn products, in crude and hydrolyzed forms, have the potential to lower blood lipid in vitro. The sensory evaluation revealed sensory qualities that are comparable with their original counterpart, but their nutritional value was superior as seen by their improved proximate and mineral content, and contribution to daily nutritional needs.
According to the results, a shorter cooking and steeping time can produce acceptable levels of protein, fat, and amylose. What about the cost? In order for the nixtamalization process to be viable and profitable, the product should be sold at a price of at least 78 pesos per kilogram, with a minimum production volume of 38 kilos per day. Overall, the project was able to maximize the nutritional benefits of the two Philippine corn varieties through the process of ecological nixtamalization. The process should be shared with local government units or possible technology adapters who can produce the nixtamalized corn products in a larger scale, hence providing a healthier alternative for the Filipino consumers. Motivated by these purpose, and the support of the Municipal Nutrition Action Officer, and Barangay Nutrition Scholar, a technology transfer and adoption event in the municipality of Los Baños, Laguna, was held last April 26, 2022. Ms. Alforja, in her opening remarks, highlighted the importance of corn in the diet of Filipinos. While the graduate fellows, who were mentored by the project, gave a talk on the background of nixtamalization, its effects, and process. One of the most exciting parts was the taste testing, where the products were tasted and enjoyed by the participants, while watching the nixtamalized recipe videos. At the end of the program, Dr. Clarissa B. Juanico and Ms. Madeline Alforja signed an agreement stating that the Los Baños Municipal Nutrition Action Office shall support the relevant outputs or technologies of the said project, geared towards improving the nutrition and health of the target beneficiaries, households, and communities here in Los Baños, Laguna. Ayan na po. Okay. Thank you po. Thank you po for playing that video. So, resume ko na po ang aking presentation. Ayan, sana izo-zoom, pasensya na. Okay po. So, thank you for playing that video, sir, ma'am. Ito po yung ating next slide. So, I'll be discussing this topic using this outline. I'll be mentioning some about the nutrition situation in the Philippines, the consumption of corn, and we'll be discussing something about what is nixtamalization, no? And then describe natin kung paano siya ginagawa, what are the benefits, and of course, the highlight is some of the nixtamalized corn products na dinevelop po ng project. So, sayang at tayo ay online, no? Kung ito ay face-to-face, ay meron tayong product testing. So, mamaya naman may videos po tayo na makikita kung paano sila i-prepare. So sana is makatulong 'yon sa ating mga viewers today. So to start, ito po, nutrition situation. So alam po natin ano, siguro marami sa atin po ngayon is aware na ang Pilipinas is have this malnutrition problem. We have the double burden of malnutrition wherein there is coexistence of undernutrition and overnutrition. Pero hindi na lang double burden, meron na rin tayong triple burden of malnutrition. Kasama na rin po yung problem about micronutrient deficiency. So kabilang po dito ang vitamin A deficiency and iron deficiency anemia. So alam po natin sa nutrition na ang nutritional status ng ating mga Filipinos is dependent on the availability of food, and one way of addressing this is introducing another source of nutrients, yung masasabi po natin na food that will provide both macro and micronutrients. Kasi nga po ang ating problem is not focused only on the macronutrients but also on the micronutrient sources, no, para sa ating mga mamamayan. Next slide po. Ayan. So,
given those problems sa ating nutritional status, aware din po tayo about the consumption of corn. So ang corn o ang mais ay kino-consider na second staple, no? Second staple crop sa Pilipinas. So it does not only provide starchy food or carbohydrate, but also a good source of essential nutrients, dietary fiber, and antioxidant. Pero parang sa ating mga literature, ang alam po natin is, very low po ang nakukonsumo ng ating mga, mamamayan na corn. 20% lang po ang nakokonsume as food, and majority po ng napo-produce na corn ay, ginagamit for feeds, 'no. And, this 20% mostly, boiling ang ating common food preparation, and as we know, it does not maximize the potential, of corn as a, source of nutrient. So, masasabi natin na underutilized ang corn for human consumption. So, unless prepared using a specific method, so the nutritional value of corn is left marginal. So, kailangan nating mag-explore ng ibang preparation para masabi natin na yung kanyang potential na makapag-provide ng both macro and micronutrients. So, we are referring to carbohydrates, proteins, and vitamins and mineral ay ma-maximize natin. So, kaya po dito po pumasok yung nixtamalization, 'no. So, medyo mahaba 'tong word na 'to, medyo confusing lagi po sa spelling ano. So, nixtamalization, para mas simple, mas madaling tandaan, ito po ay, alkaline cooking, 'no. So, alkaline treatment. So, this is a process in which corn is boiled in water containing lime. So, ito po is ini-steep overnight, then ito ay wina-wash. So, yung process po ng nixtamalization or alkaline treatment will soften the corn and will enhance its nutrient quality. So, based on literature, so it increases the bioavailability of our some of our essential nutrients including niacin, riboflavin, niacin, and tryptophan. So, it also reduces, so binabawasan naman po yung anti-nutrient, 'no? So, phytic acid by about 20%. So, ito pong, phytic acid ay anti-nutrient sa iron. So, kung mare-reduce na ang, phytic acid, it will be enough to improve the iron absorption. So, ano-ano ba talaga itong, nixtamalization? So, ang nixtamalization po is, this is a, corn processing technique 'no, na ginagamit po sa Mexico in, Central America. So ito po ay matagal nilang pina-practice doon dahil ang kanilang, staple din is corn. So sa kanila po ay ito po ang proseso na dinadaanan, ayan. So, ano ba ang mga benefits ng nakukuha sa nixtamalization? This is based on ano po, literature. So, kaya po tayo nagkaroon ng project para makita natin kung ito po pong benefits na ito is also applicable sa mga local corn varieties. So, it increases calcium, higher amounts of iron is also one of the benefits. So according to studies, no, ayan po. Then it also increases the bioavailability, meaning yung po yung na-utilize ng katawan natin. No? So iba po yung nakukonsumo, nakakain, so iba po yung talagang ginagamit. So bioavailability po ang tawag diyan. Then decreases phytic acid, and there is also improvement in the protein quality. So these are just among the benefits na nakita natin sa literature. Kasama rin po din yan yung pag-improve ng shelf life and ganda ng kanyang quality. No? So kaya given po all this information na meron tayong triple burden of malnutrition, kulang tayo sa sources ng mga staple that will provide both macro and micronutrient. Then meron po tayong data showing that corn is underutilized. Then meron tayong nixtamalization na nakikita na can potentially improve. So DABAR funded this study, development of nixtamalized Philippine corn for food, health, and nutrition. So ito po ay ginawa namin since November 2019 hanggang ito po 2021. So 2022 po ay medyo nagkaroon pa ng extension because of the pandemic. So the objectives po of this project, yan, makapag-develop nga po ng Philippine nixtamalized corn na magagamit natin as food. Magkakaroon ng evidences that these are
good for the health and for nutrition. And we want to optimize, no? There are different methods po kasi ng nixtamalization, and dun sa dalawang Philippine local or local corn variety na IPB VAR6 and Lagkitan, we want to optimize ano po ba yung protocol na sabi nating effective, no? So we optimize both traditional and ecological nixtamalization protocols that will enhance the nutritive values of these two corn varieties. And another objective is to develop household recipes and high value products using nixtamalized corn. So ito po, these are just among the objectives of the project. So marami pa pong iba, pero for this session, so we will be focusing on the objectives na itong last development of the household recipes para masabi natin talaga na maisarap na, may sustansya pa, no? So simpleng mais yan, but this will provide us a lot of nutrients. Okay? So ano ba yung nixtamalization? Sabi paano siya ginagawa? Ito po yung summary ng ating procedure na ginawa sa local corn, no? So 1 kilo of corn, so using IPB VAR6 or yung lagkitan, we added calcium carbonate, then we add 2 liters of water. So this is laboratory ano, no? So parang yung small ano lang volume, but definitely meron din po tayong parang procedure if you want to produce yung bulk, no? So per kilo of corn, we add calcium carbonate, then we add 2 liters of water, then yun po ay iluluto ng 20 minutes, then ibababad siya ng 2 to 6 hours, then it will be rinse and dry with, i-rinse siya ng clean water, then ida-dry. So ang drying po will take 16 hours. So then i-grind na po siya into grits. So pwede na po siyang magamit as grits. So one of the products po natin na na-develop dito is rice corn blend. So rice nixtamalized corn blend. Then or pwede pa rin natin siyang i-mill into flour. So pagka ito po ay naging flour na, mas marami pa po tayong pwedeng malutong products. So paano ba siya talaga nixtamalize? So para sa ating mga audience, no, para mas ma-visualize nila gaano siya kasimple gawin. So meron po tayong second video. So requesting po na maipalabas natin ang video number 2. Alright po. Ayun na. Ayan po. Nixtamalization, or alkaline cooking, is a popular corn processing technique from Mesoamerican regions. This method enhances corn's nutritional value, notably bioavailable calcium and iron, and decreases phytate level. This project optimized the ecological nixtamalization process using 2 locally available corn varieties. To make nixtamalized corn kernels, the materials you need are corn kernels, rice cooker, distilled water, calcium carbonate, and a weighing scale. 1 kilogram of corn is cooked in an automatic rice cooker for 20 minutes. This is cooked using a combination of calcium carbonate and distilled water. The kernels or nixtamal is then taken off the heat and let sit in the cooking liquid for 2 to 6 hours. Afterwards, the nixtamal is drained and washed to get rid of any extra alkali. The nixtamal is then dried in a benchtop dehydrator for 16 hours. After drying, you can either mill the kernels into corn grits or grind them into flour depending on what you prefer. Okay po.
Yan, thank you po sa second video. Then, tuloy po natin. I-share ko ulit. Okay, so ito po yung, summary po ino 'no, so parang napakasimple niyang gawin although sa lab nga po siya ginawa at makikita natin ang, mga gamit na kailangan, rice cooker, weighing scale, water. So puwedeng-puwede siyang ituro sa mga mother sa household 'no, kung paano siya gawin. Pero siguro yung pagga-grind 'yan medyo, may difficulty. So kaya later we can discuss kung ano yung mga puwede pong gawin para mai-share pa rin natin 'to sa community. Okay. So, kung mag-grind na po siya or magawa na natin siyang grits, ano na po yung mga products. So, these are some of the high value, products, high, value nixtamalized corn recipes and food products na ginawa po 'no, dinevelop po ng, project. So, ito po ay, nag-undergo ng, recipe trials, madaming tayong kinonduct na sensory evaluations and, dahil po nung panahon na yon ay, pandemic pa, so talagang very difficult po, challenging ang, naging proseso para ma-standardize po ang bawat recipe na nandito ngayon. So, ang ilan po diyan ay meron po tayo diyang pandesal with, Phoenix flour. So, Phoenix stands for Philippine Nixtamalized Corn, 'no, Phoenix C flour. 30% po ng, ingredients ng pandesal na ginawa namin ay merong ay Phoenix flour. So, nakagawa din po tayo ng fermented nixtamalized corn beverage. So, 50% is corn milk. So, ito po ay, similar sa yogurt 'no. Gano'n po ang kanyang ano, ang quality. We also have loaf bread. Ito ay 5% ng Phoenix flour ang kanyang nasa, ingredients. Then we also standardize, some commonly, consumed household recipes na gumagamit po ng, usual, flour 'no. So tinignan po natin, we tried na kung isa-substitute natin yung portion ng either, bread flour or, all-purpose flour with Phoenix flour, maa-achieve pa ba natin ang same quality. So, from this study, we're able to develop, or standardize ay puto recipe with 32% Phoenix flour. Nakagawa rin po tayo ng pancake and, muffin 'no. So same po ang ano nito, ang ingredients, yung muffin and pancake. So pagka pancake, so iluluto lang natin 'yan sa ating kawali sa bahay, puwede na. Kung merong oven, puwede natin siyang gawing muffin. So 31% po nun, nung flour na ginamit is Phoenix flour. Nakagawa rin tayo ng, cornbread. So, this contains 28% Phoenix flour and, no need bread. So, kung walang, parang baliktad yata, ito po yung cornbread, ito yung no need bread. So, kung wala tayong oven or wala tayong, I mean, wala tayong mixer 'no, so puwede tayong gumawa ng no need bread using Phoenix flour also. Okay, so these are, some of the commonly ano ba, consumed mga favorite snacks ng mga Pinoy na puwede rin nating palitan pala, puwedeng i-substitute 'no, puwedeng i-substitute ng, Phoenix flour. Carioca, ayan meron tayong 26% po ng flour na ginamit is Phoenix flour. We have palitaw, 26% also, butchi and espasol. So ito po ang ilan lamang 'no. So ang napatunayan po natin dito na, if we will, use pala a better or, sabihin nating a kind of flour na nanggaling sa corn with better, amount of calcium, iron, and zinc because of the process na dinaanan through nixtamalization, we can still produce this same, recipes 'no, na ang alam natin will just be, using the usual, harina or yung mga ginagamit nating, malagkit, mga glutinous rice flour 'no. So puwede rin pala siyang lagyan ng, Phoenix flour and we will improve the nutrient content. Okay po, so, ito po yung picture showing the nixtamalized corn flour. So we have, IPB var 6 flour and we also have lagkitan flour. So yan po yung dalawang corn variety na, inaral dito sa project. Then, sabi natin kung hindi siya gagawing flour, so after drying, imi-mill lang po siya into grits. So we also develop rice nixtamalized corn grits blend.
So pwede siyang, kung lagkitan po ang ginamit natin, lagkitan grits blend, 50-50 ang ratio. So 50% na, lagkitan grits and 50% na rice. So ito po ay ayon sa, pag-aaral na different ratio po ang aming tinray. Then, nag-undergo po siya ng sensory evaluation kung ano po yung most acceptable na proportion 'no, para sa consumer para malasahan nila na it's not, different from the usual rice that they are consuming. So using Lagkitan grits, it's 50 ratio. Then kung ano naman po, kung IPB VAR6, ang lumabas po na ratio that is acceptable is 70-30. 70% rice, then 30% yung nixtamalized VAR6. So ayan po siya. So by mixing or blending rice with nixtamalized corn, so alam natin na ma-e-enhance po natin yung kanyang nutrient content. So we'll be providing not only source of energy, carbohydrates, we can also provide our staple with some amount of minerals, no? So as we said, calcium, mataas ang naging improvement po nito sa calcium, and alam po naman natin na ang major source ng calcium sa diet is milk, no, gatas na medyo hindi gano'n ka-affordable for all. Pero kung ang isasaing natin para sa ating mga anak ay rice corn blend or rice nixtamalized corn blend, we know na we added. So we have some amount of calcium and iron also sa ating staple na ibibigay sa ating families. This one po, this is, another video showing naman po ito kung paano siya niluluto 'no. So, ito po kasing video ay dine-develop natin para nga mai-share sa community. So, kung nag-provide tayo ng sample nixtamalized, flour sa, dito po sa LGU, then, we prepared a video para masundan nila kung paano siya iluluto. Kasi, sa mga household po, sa mga nanay 'no, so it will be, very similar kung paano siya ginagawa ng ating ano, sa ating bahay kung paano mag-prepare ng mga snack na yon. So pero we made a video. So this will include po yung, phoenix flour sa ingredients. Another output po pala ng project is the recipe book 'no. So maybe we can also share copies 'no. So i-copy siguro ng recipe book if, the audience would be interested. So, maybe we can request po, para maipalabas ang video, while watching video, pwede na rin kayo mag magkape para para po ano, ma-enjoy natin. Medyo this is around 8 minutes po. Magandang araw po. Ako po si Clarissa B. Juanico, isang nutritionist dietitian mula sa Institute of Human Nutrition and Food, College of Human Ecology, UP Los Baños. Dahil sa isang proyekto na pinondohan ng DA-BAR, napag-alaman po namin kasama ang ilang mga guro at researchers mula sa UP Los Baños na ang mais na dumaan sa nixtamalization process ay nagtataglay ng mas maraming minerals tulad ng calcium, iron at zinc. Ito ay ilan sa mga essential nutrients na kailangan ng ating katawan. Ngayon po ay papakita sa atin ni Chef Ian Hebron ang pagluluto ng ilan sa mga pangkaraniwang lutuing bahay na maaaring gamitan ng nixtamalized corn flour. Happy cooking! Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Chef Ian Hebron, isang assistant professor sa Institute of Human Nutrition and Food, College of Human Ecology, UPLB. Narito tayo ngayon upang alamin kung paano magluto ng iba't ibang pagkain gamit ang nixtamalized Philippine corn flour mula sa IPB VAR6 at lagkitan corn na nilikha ng IHNF UPLB. Paano nga ba naiiba ang recipe na ibabahagi namin ngayong araw? Ayon sa pag-aaral, ang mga pagkain na ito ay may nixtamalized corn flour na may mataas na iron at calcium content. Ang iron ay mahalaga upang mapigilan ang anemia. Alam niyo ba na ang anemia ay isa sa mga dahilan kung bakit tamlayin at mababa ang mga scores ng mga bata sa paaralan? Ang calcium naman ay makakatulong sa pagpapanatili ng matibay na buto at ngipin. Ang calcium din ay tumutulong sa pagtangkad ng mga bata. Bukod dito, ang pagkain ng mga produkto na may nixtamalized Philippine corn flour ay makakatulong laban sa malnutrition.
Sa pagsulong ng proyektong ito, inaasahan na uunlad hindi lamang ang kalusugan ng mga Pilipino, kung hindi pati na rin ang sektor ng agrikultura. Lalong-lalo na ang mga magsasaka na nagtatanim ng mais. Ngayon, ipapakita namin sa inyo kung paano gamitin ang nixtamalized Philippine corn flour sa paggawa ng puto, buchi, espasol, karyoka, palitaw, loaf bread, pancake at muffin mix, cornbread, at pandesal. Simple lang at pwedeng lutuin sa inyong mga bahay ang mga pagkain ito. Ano pang hinihintay nyo? Tara na at magluto ng mga pagkaing mais sarap na, mais sustansya pa. O, di ba?
Napakasimpleng lutuin, pero mas tiksik sa sustansya at tiyak na magugustuhan ng buong pamilya. Alin ang pinaka nagustuhan ninyo? Pwedeng-pwede niyong subukan gawin ang mga ito sa inyong mga bahay. Bukod sa mga lutuing na ipakita ngayon, maaari ring makagawa ng yogurt, tea, pasta at pandesal gamit ang nixtamalized corn. Pwedeng-pwede rin i-blend sa rice ang nixtamalized corn grits at isain tulad ng kanin. Tunay ngang maisarap na, mais sustansya pa. Okay, thank you po. So ituloy ko po ang aking presentation. Okay. Okay po. Pasensya na medyo paus po ako doon sa video na 'yon at shoot namin 'yan ay ano pa, medyo uso pa ang ubo. Okay po? So kung mapansin niyo po ay, similar lang ng paggawa ano ng ating alam na typical, preparation ng mga snack na yon. So, ang ingredients lang po ang nagkaroon ng konting pagbabago. Hinaluan natin siya ng nixtamalized, corn. Pero yung pong, ginawa naming sensory evaluation, pinatikim po ito sa napakaraming ano 'no, mga respondent, nag-sensory sila, ay napakita po dun na siya ay hindi naiiba yung kanyang quality dun sa usual. Pero siyempre alam natin na medyo may konti siyang, corn flavor, may lasa siya 'no. So yun nga po yung magiging difference niya pero, based sa evaluation ay very acceptable po ang kanyang lasa 'no. Dito po sa ating next slide is, about the benefits 'no. So ito ay na-mention na natin kanina sa ating video. So ano ang mga ilan sa mga benefits ng makukuha natin. So puwede naman nating gamitin yung mga recipe na yon na just, corn flour. Pero kung ito ay gagawin nating nixtamalized, corn flour, so ano pa yung additional benefits 'no, magkakaroon ng increased calcium and protein content, 'pag ginawa natin siyang nixtamalized. So, products partially substituted with nixtamalized corn had acceptable sensory attributes and consumer acceptability. And another is, products that were partially substituted showed lower 'no, so lower microbial growth trends. So, nag-conduct din po tayo ng mga microbial analysis, so mga shelf life, studies 'no, pinapakita na po pagka siya ay, nixtamalized, yung kanyang microbial growth is, lower. Then, nixtamalized IPB bar 6 corn products have the potential. So, ito po ay part ng study 3. So, may in vitro study po na kinonduct na may potential to lower the blood lipid through cholesterol micellar inhibition. No? So, yan po ay maganda pang i-explore further para mapakita natin talaga na may evidence that will consuming nixtamalized corn products will lower the blood lipid. Okay, so cost effective. So sabi natin kanina, simultaneous dapat po ang ating magiging action sa ating triple burden of malnutrition, no? So may undernutrition, kulang ng intake, may overnutrition, sumusobra naman. So at meron ding micronutrient malnutrition, kulang tayo sa mga vitamins and minerals. So kung ito ay nixtamalized corn ang ating gagamitin, alam natin na that corn is a good source of carbohydrate. It contains protein, and with nixtamalization, it will also improve the micronutrient content. So parang simultaneous na, magpo-provide tayo ng staple that will give our family both macro and micronutrients. So that can be a cost-effective solution para sa ating problem in malnutrition. So ito po yung ano na to, parang last 'no, last slides na. So ang question is what's next? Ano na ngayon na meron tayong nakitang
results na ganito na may potential pala, puwede pala talaga ng ating mga local corn variety ay, mag-provide 'no ng, sabihin nating tulong para ang ating problem with, food and nutrition security, malnutrition problem, and also, can also help yung ating mga corn farmers 'no. So anong susunod? So we want to share 'no, we want to share the optimized nixtamalization technology, and we can conduct training 'no to potential adopters for commercialization. Puwede rin po ito na umpisahan na namin sa LGU, sa ating nutrition office dito sa Los Baños. So puwede tayong mag-provide ng mga training and, kung paano ibibigay sa kanila yung technology para they can conduct, let's say they can establish a community, nixtamalization, center or what. So ito po puwede nating, ipakita sa kanila kung ano yung mga machine, equipment na kailangang, ibilhin, establish. Then, part din kasi ng study po is yung kinompute 'no. So ilan ba dapat ang ma-produce and mabenta, and how much ang magiging, sales or, ano yung break-even point, and, kung kailan yung ROI ng ating mga bibiling machine. So puwede po nating i-share 'yan kung meron tayong mga interested na groups or communities. So we can promote consumption of nixtamalized corn and products. Kung tayo po ay familiar sa binatog, okay. So siguro mas madali 'yun, ma-visualize 'no, binatog. So 'yun po actually ay dumaan sa nixtamalization. So kung ang ating mga household ay hindi ko magagawa 'yan kasi kailangan ko pa palang i-nixtamalize, wala naman akong ganito, wala akong dehydrator, wala akong mga ganitong gamit. So 'pag tayo pala ay nagluto, 'pag tayo ay simpleng binatog ang ating i-train, siguro maging part ito ng mga, sabihin nating ipo-promote na snack, puwede sa mga ating mga, school children, o maging i-promote natin uli ang pag-consume ng, kasi ako parang napakadalang na, makakita ako ng ng binatog sa street 'no. Nung bata ako ay marami niyan, kumakalimbang 'no sa daan. Pero ngayon parang napakadalang na akong makakita. Baka puwede natin uli itong i-revive, i-promote, kasi ang pagkain ng binatog pala, ang binatog ay dumaan sa nixtamalization, meaning ito ay kakaroon ng enhanced, micronutrient 'no. We can also apply nixtamalization. So for researchers po ito 'no. So puwede nating i-explore pa, dahil sabi nga natin we only tried this, nixtamalization sa, IPB var 6 and Lagkitan. So alam naman natin na sa Pilipinas ay napakaraming variety ng corn 'no. So we have pigmented corn also. So we want to apply nixtamalization on different corn varieties, and, we can develop more products. So magkakaroon ng, more option ang ating mga, mamamayan, ang ating, mga ano din, mothers 'no, na puwedeng gamitin sa kanilang mga products or kanilang mga iluluto para sa kanilang pamilya. So these are just some 'no ng mga ng mga propose. So also pala, mabanggit ko lang din, kasi ito ay merong, second, we are hoping na magkaroon ng second part. So part of that pala is, we can also promote, using, corn grits 'no. Puwede yung nixtamalize o yung rice nixtamalized corn grits, kung paano natin siya, ma-encourage ang mga restaurants, or puwede yung mga, sabihin natin sa mga canteen 'no, government offices siguro, or sa hospital, na i-utilize ang, rice nixtamalized corn blend as their, staple, yung puwede nilang i-serve sa customer. So they are providing, healthier rice, higher ang fiber, so better ang ano nito, ang mga, sabihin nating health, benefits 'no. So hindi masyadong nakakataba, maganda ang response sa mga may, elevated blood sugar. Tapos siyempre nakakatulong tayo sa ating mga consumer na magkaroon ng healthier diet. So isang isang ano rin po 'yun, isang way din 'no para masabi natin na, yung what's next, ano pa yung puwede nating gawin sa nixtamalized corn grits 'no. So baka po later is meron pa tayong ibang makuhang, suggestion from our audience kung ano ang pupuwede nating gawin pa sa ating mga, na-develop na nixtamalized corn grits and nixtamalized corn flour.
So, yun po ang aking last na slide. Maraming salamat po sa pakikinig and sana po ay may natutunan ang ating mga audience. Thank you po. Alright, thank you po, Dr. Clarissa Juanico. Okay, so ma'am, if you remember po, no, the DA bar team went to UPLB para Ay, kayo pala yun. i-interviewin po kayo if Ikaw naaalala niyo pala. po. And sa totoo lang, it's a very good product. Nakita ko po siya in my own eyes. And, at natikman din, so masarap, pwedeng-pwede na siyang ibenta. Anyway po, ma'am, so Thank we you. will now start our question and answer para po sa ating mga participants na nandito and also from our Facebook Live viewers. Yeah. So, para po sa mga nandito sa WebEx, you may raise your hand if may questions po, and pwede nyo naman pong i-chat na lang so I can also address you din po or recognize you. Ayan. So while waiting po sa mga questions, ma'am, meron na rin pong nag-chat dito from DA Caraga, si Sir Aurelius Parido Arais. So he is interested po for the recipe book as well as si Sir Emerson Florendo Jr. Interested po sila. So paano po ba nila makukuha yung recipe book nyo? Sige po. May email address naman ako, siguro pwede pong i-email ako, then we'll send po kasi medyo malaki po yung file niyan, siguro sa G Drive. Pero yun nga po, ito ay recipe book na we can send naman e-copy. Ang nandun nga pong ingredients is nixtamalized corn, no? So siguro kung kaya po nila na mag-nixtamalize, masusundan nila yon. Pero kung let's say ang gagamitin po nila ay the usual corn flour, no? Meron silang corn, gilingin nila, maging flour siya, yun ang gamitin. So, parang similar din siya, hindi nga lang siya nixtamalized. So, the basic nutrient ng corn is nandoon. So, baka hindi siya maging totally the same, no? Kasi iba rin yung, may slight difference, syempre, kung ito ay nixtamalized. Sige po, paki-email po ako, cbjuanico@up.edu.ph. I think nandoon naman po sa ating infographic. Yes po. Opo. So, sige po, very happy po kami to share. Yun po talaga ang gusto natin, mai-share ang mga output ng project. Ayan. Pagka Thank you very po much po. hindi niyo naluto ng maayos, sige po, magde-demo kami sa inyo, puwede din. Actually naman po, ito pong meeting natin, posted din siya sa Facebook. So, pwede Yeah. nilang balikan kung gusto Yeah. po nilang malaman yung mga ibang recipes. Ayan. Yeah, And opo. tama po si Doc Clarissa na pwede niyo po siyang i-contact through her email dun sa na-publish nating infographics. So, pwede niyo po yung tingnan. Ayan, para madali rin ang ating contact. Opo. So may video din po nung cooking demo with Chef Ian Ebron. So yung pinakita natin ngayon medyo binilisan lang yon kasi po Opo. ang ating limited ang time. Pero merong longer version yon pagka po if you're also interested, we can share the video dahil yun naman po talaga ang intention, mai-share po siya. Ayun. Po. Thank you po, ma'am. Sana maging business niyo 'yan. So, mas gusto natin kung ito ay magiging business ninyo dahil mas marami ang makikinabang sa technology na ito. Ayun po. Ayun. So, meron po ulit chat dito si Sir Aurelius from DA Caraga. If I am not mistaken, nabanggit umpisa na ang presyo ng nixtamalized corn is 78 per kilo. Is it in grits form or in flour? And could it be possible to lower the price to make it more affordable for the common household? Opo. Thank you po, sir. Totoo po, medyo ako din ay medyo mataas yan kasi po ako ay nagbe-bake na. Bili rin ako ng mga all-purpose flour. So kung compare natin sa price nila, medyo mahal ito kasi ito naman po ay dumaan nga sa proseso na mag-i-increase ang kanyang nutrient quality. Pero ito pong 78 pesos na to is computed based on a production rate na 80 kilos per day. So kung ito po sana ay meron tayong mga entrepreneur na mag-a-adapt nito for as a technology for commercialization, magpo-produce ng mas marami. So based sa ating economics, no,
na 'pag mas mataas ang production, mas bababa pa po ang price. So and ang computation po nito ay nung, mataas ang price ng corn grits na nabibili po natin dito sa IPB. So kung tataas talaga po ang demand, which is yun po talaga ang gusto natin ano sa DA bar, tumaas ang demand for corn. So kung tataas ang demand for corn, matutulungan natin ang farmer, so baka magkaroon din ng magkaroon ng, chance na bumaba ang prices ng corn grits. So 'pag ininix sa Malaysia, so I mean ito po sir 78 nito na ₱78 per kilo can change 'no, based, on the production and other factors pa. Yun po, hindi po. So I hope Doc Clarissa answered your question po and your concern, sir. Ayan po. So next naman po is meron tayong question from Sir Brian Glomel Silverio from USTP. Ayan, so congrats daw po, Ma'am Clarissa. So ano daw po yung mga latest initiatives relative to promoting this technology sa other regions of the country, especially dun sa mga corn-consuming regions? Thanks po. Opo. Currently po meron kaming, ongoing po na project, this is pigmented corn naman po. So this is funded naman by DOST. So we are, developing corn products using pigmented corn and we are looking into 'no, so we are trying na, i-undergo din po ng nixtamalization para alam naman natin na pagka pigmented meron pang something 'yan, may kulay, eh, may iba pa yang, sabihin nating, functional components 'no. Tapos kung ini-nixtamalize pa natin siya, then the more that it will be, better in terms of its nutrient profile. So yun po ang current ngayon and, meron din tayong mga ano pa, next project na nagpo-promote na we want to, gather more evidence that, consumption or consuming corn 'no, ito po kay Sir Brian sa USTP 'no, in partnership with USTP, mga feeding trials para makita natin ang health benefits pa, ng corn consumption among households, specifically sa gut health and, metabolic syndrome. So marami pa po talagang, ginagawang pag-aaral para ipakita natin that, corn is ano, hindi lang ito ano, simpleng pagkain na magbibigay ng energy 'no. So maisarap, maisustansya, and good for the health and for nutrition. Thank you po. Thank you po. Yun nga po, since we're talking about nutrition and health na rin po, may nagtanong rin po dito, I don't know if you can confirm na po right now, Doc, no? So, from Sir Christian Pelipada, from one of our Facebook Live viewers, tinanong niya Opo. kung pwede daw po ba sa may type 2 diabetes itong products po natin? Okay, magandang tanong po 'yan 'no. So, yung pong aking PhD kasi is, ito po ang pinag-aralan ko, yung type 2 diabetes, yung pag-consume po ng, IPB var6 'no, as in the form of corn grits 'no. Hindi siya nixtamalize, so, binlend siya sa rice, so iba-ibang portion. So, napakita po natin doon na may potential siya na ma-control ang blood sugar. Kasi nga po maganda po ang amylose at ang fiber content ng IPB var6. So sir, kung ano po, sino nga po yung nagtanong, meron po tayong mga na-publish about the effect of, IPB var6 sa blood sugar. So meron, pero we want to, gather more evidence kaya nga po meron pa tayong further study na household level na. So mas matagal kasi yung study po na yon ay ginawa lang natin, 3 months, binigyan natin sila ng, corn grits and, based on their, HbA1c ay, bumaba. So, pero hindi pa natin siya masabi na yun talaga, we need further studies kaya meron pa pong susunod. Pero sir, umpisahan na po natin pagkain ng, var 6 'no. So, effective po ang palagay ko kasi kami rin ay yan ang kinakain namin kahit pure, kahit walang halo. 'Pag nasanay na, yun. So far hindi naman po tumataas ang sugar ko. Ayan, it's good to know naman po na meron tayong references and studies to support that claim Yes, po. opo, Yes, yun po ang yun po ang importante. Ayan. So, Doc, opo. ako naman po, meron po Sige akong po. tanong. Since sabi niyo po nag-start, 'di ba po, one of the next steps po sa ating project na ito is yung ah
trainings. Yeah. Di ba po, yung mga trainings. So, since we're looking for the phase 2 of the project, we're still waiting. Simultaneous din po ba to sa pag-commercialize or iba pa po siya? Kasi po, training siguro sa process kung paano siya gagawin. Paano po if sa pagbenta na, pag-market na po ng mga products? Kasabay din po ba siya sa mga trainings na i-offer? Mm. Parang yung po actually proposal na we hope na maging phase 2 is separate po siya. Yung training will be conducted sa mga local government no. So let's say sa mga nutrition offices if they are interested na kasi may mga sila parang barangay o municipal bake shop ganyan no. So gumagawa sila ng mga Nutriban. So pwede nilang i-explore na hindi naman everyday Nutriban. So siguro merong variation din dahil ang ating mga bata ay siyempre may mga sawa factor. So iba-iba din, may variety. So yun po, pwede naming doon i-conduct yung mga training sa mga LGU kung paano ba mag-prepare, magluto. Pero pwede rin namin silang turuan kung paano ba mag-nixtamalize ng corn. No? So yung pong commercialization, another study po ito. So we want to parang introduce sa sa market through yung mga let's say mga restaurant or mag-establish ng mga kitchen na na ito ang iso-serve yung rice nixtamalized corn as their staple. So ibang po siya. Pero pwede siyang magsabay. Yun po yung plan pero we hope na matuloy yung phase 2 po. Ayun. Sige po. So, actually, yun lang din naman. Follow-up po pala, Doc, no? Kasi relative na rin po sa question kanina ni Sir Brian. Yeah po. Kasi you've mentioned po na nagkaroon na rin po kayo ng mga demo workshops or training sa nutritional office sa Las Bañas po. Tama po. Apo. Following this po, may yung mga nandun po ba ay mga in-adopt na rin po ba nila or still waiting pa rin po dun sa phase 2? Opo, hindi pa po start. So nabigyan namin sila ng mga sample ng mga flour and nabigyan na rin namin sila ng copy ng mga recipe book. Then napatikim na rin namin sa kanila yung mga sample, yun ma'am, yung na-try niyo no. So isang Apo. isang pack na nandun lahat. So na convinced naman sila, oo nga masarap, bakit parang no, parang hindi din in-expect na pwede palang lagyan ng corn. So yun po, ang kulang po kasi hindi nila yan mai-implement kung walang magpo-produce po ng nixtamalized corn flour. So kung may magsusupply sa kanila, ganun po. So yun po sana yung magiging part 2. So magkaroon tayo ng isang hub or station na doon ipoproduce yung nixtamalized flour or we'll be calling yun nga kung may mga nutripreneur na mag-a-adapt nito sa kanila yung production, then we will supply kung sino po yung gagamit. So currently po ay ang alam ko po is hindi pa, but they committed na once meron tayong product, they will include it in their cycle menu, no, ma-include. Okay po. Ayun. So, actually, yun lang naman po ang questions and based dito sa aking monitor, wala na rin po questions mula sa Thank you po. ating Facebook Live viewers. Sa mga participants po natin sa WebEx, ayan, si Sir Aurelius, may question po ulit siya. Curious lang po ako, after manixtamalized ang mais, di po ba siya mahirap igiling para gawing corn grits? Baka maging brittle siya at mas maging marami ang maging starch kesa sa grits. Apo. Thank you po. Sir, may drying process po. So 16 hours po yung drying nito. Medyo matagal para po pagka after 16 hours, maano na po siya, magiging easier na po siya i-melt into grits, no? So bago pa siya gawing flour. So pwede po, hindi po siya magiging brittle. Ayan. So, I hope nasagot po, Sir Aurelius po ang inyong question. Ayan. Ayan. So, thank you very much po, Dr. Clarissa, for sharing your knowledge on the nixtamalization. Pati po yung mga high-value added products po natin. Ayan. So,
Since we are all here, we are all still here. Thank you po sa pagstay pala sa mga participants natin. I will be sending a feedback form po dito sa ating group chat. Chat box rather, sorry. Ayan po. So for those who wish to obtain a certificate of participation, kindly fill out the feedback form through the link provided. So please take note that we will only be accepting responses until 12 o'clock p.m. today po. Ayan. So open na po ang ating form. So if may feedback po kayo or you want to obtain certificate of participation, kindly fill it out na lang. Ayan. So, since wala na pong humabol ng mga tanong, I think I will now present this certificate of appreciation po to Dr. Clarissa. So, Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research awards the certificate of appreciation to Dr. Clarissa B. Juanico for sharing her invaluable knowledge and skills during the seminar titled Maisarap Na, Maisustansya Pa, Enhancing the Nutritional Quality of Corn Through Nixtamalization, held on 16 February 2023 via Cisco WebEx and DA Bar Facebook page, given the 16th day of February 2023 in Diliman, Quezon City. Signed by our Bar OIC Director, Sir Joel H. Lales. Ayan. Thank So, you ma'am, po. we will coordinate na lang with you po para mapadeliver or mabigay namin ang inyong Thank you. certificate po. Thank you po. Ayan. Thank you po, So, ma'am. I want to syempre maraming share yung salamat po. diyan, yung ating mga Ano? kasama po. Nandito po sila, nakita ko ang aming mga MS or graduate fellow, sina Patricia Ramos, Deborah De Leon, and Jessica Hernandez. Sila po ang mga kasama natin sa project since mag-start ito. Ito rin po ang naging thesis nila sa kanilang MS. At hanggang ngayon ay kasama po natin sila sa propose for the phase 2. So salamat po sa kanila at nandito sila. Ayan. Thank you po. At Thank you po sa DA maraming Bar. salamat po sa inyo. Thank you rin po, ma'am. And we are hoping for the success no, sa ating phase 2 Apo. ng Sana po. nixtamalization. Ayan. So maraming salamat po. Thank you po sa ating Facebook Live viewers and sa ating participants dito po sa WebEx. Until the next seminar po, ingat po tayong lahat and God bless. Bye-bye po. Thank you po. Bye-bye po. Thank you po.